Masaganang agricultural guys sa inyong lahat. Welcome sa ating Aegis Live. Sa episode na ito ay ating tatalakayin bakit manok ay magandang isang agri-entrepreneur na gagawin natin sa ating pagkabuhayan, lalo na sa panahon ng pandemic. Napakaganda po guys. I-share namin sa inyo ang aming karanasan based on our personal experience. Bakit maganda ang manok sa pagninegosyo? Bakit hindi baboy? Bakit hindi kambing? Mamaya ay kapanayamin natin ang aking magiting na anak na ang kinuha po niyang kurso ay isang inhero, civil engineer. Sayang ay kung alam ko lang sana dapat agriculture na lang. Pero sa bagay guys, masaya na po ako bilang yung kanyang ama dahil at least sa pamilya namin silang lahat ay parang interesado sa pag-agriculture. Hindi po ako naghinayang na sila ay naakit at nagkaroon ng interest sa agriculture bilang tatay na isang lingkod bayan sa pagsasaka. So guys, ito, pakinggan na natin ang aking anak na si Elmer Jan Boloron. Ito guys, ito ng aking anak, si Elmer Jan Boloron. Civil engineer po kinuha nito, graduating, at maaring mag-graduate dahil sa COVID, ay nagkaroon lang sila ng online class. Kuya Jan, bakit sa panahon ng pandemic, nagkaroon ka ng interest sa pagmamanukan? Bakit hindi kambing? Bakit hindi baboy? Ganun ba? Bakit manok? Bakit nga ba manok? Ang manok kasi ay isa sa pinakamabilis na production sa Pilipinas. Unlike sa kambing, magte-take siya ng ilang months. Sa baka, magte-take siya ng 2 years bago manganak. Sa baboy, ilang months rin. Pero sa manok, it will only take 21 days from egg to hatchery niya. So, ganun kabilis ang production sa manok. And sa market din, grabe ang potential sa market. Kaya ganun. Bakit manok? Kaya manok ang pinili ko. Oo nga bang guys, may potential po ang native chicken sa merkado. Lalo na kung pupunta ka sa mga restaurant, ang hinahanap po ng ating mga kababayan ay yung native chicken. Paano nga ba natin alaga yung native chicken at bakit yun ang pinili natin? Sa pag-alaga naman ng manok, ay kung i-compare mo siya sa mga baboy, sa kambing, ang manok ang pinakamadaling alagaan. Kasi madali mo lang siya ma-manage. Ang kailangan mo lang is yung cleanliness, ang pagkain nila, yung bahay nila, at yung mga pugaran para kung in kaso ng mga itlog. Yun lang ang kailangan mo para. Sadali, paano mo ba natutunan yan? Isang civil engineer ka. Natutunan ko to nung pagtatanong sa mga expert, pagsa-search sa mga YouTube, Google, at based na rin sa own experience na pagsa-start ko dito sa farm. Okay, so ano ba ang naging excitement nga pero pinatuloy mo ang pagmamanukan kahit civil engineer ka at gusto mong i-gawin ito habang gawin mo siyang agri-entrepreneur mo? Na-motivate ako nung una para sa konsumo lang talaga siya, no? Pero nung tumagal-tagal, napipil ko na masarap pala talaga umalaga ng manok. At nag-list ako ng tali na yung potential kikitain ko in future. At nakita ko napakalaki ang potential ng kitaan dito sa manok. Kaya naging excited ako na pag-alaga sa manok. Tinuloy-tuloy ko, dumami yung manok, mabutan ng 300 plus. Kaya ngayon, hindi na ito ituloy-tuloy na talaga itong pagninegosyo ng manok. Okay guys, ayan po ang aking anak, isang civil engineer, nagkaroon ng interest sa pagmamanukan, sa agriculture. Siya ay tinatawag nating young agri-entrepreneur. Alam po nyo guys, may programa po at kagawaran ng pagsasaka para sa ating mga young agri-entrepreneurs na gustong mag-agriculture. Yung tawag nating kaya or
capital access for young agripreneur. Ikaw ba yung kuya dyan planong mag-apply sa Kaya Loan Access Program ng kagawaran ng pagsasaka? Kung posibilidad naman, gusto ko talaga mag-apply niya. Huwag na lang. Kasi kaya pa man naman natin suportahan ang iyong pagninegosyo, lalo na dito sa native chicken. So, makikita natin guys. Tuloy-tuloy at excited. Ako na may masaya bilang isang tatay. At least na imungkahe ko ang advokasya ng kagawaran ng pagsasaka na ang kabataan natin. Ngayon, ay ako'y nagkukonvince sa inyo, mag-agriculture tayo. Kasi kumukunti na po ang mga magsasaka natin dahil yung edad nila ay nasa 57 to 75. Wala na pong mga young agripreneurs na magsasaka. Kung darating ang panahon, baka mawalan na tayo ng mga farmer. Kaya ako po'y nanawagan, tulad ng aking anak, siya po'y nanawagan din na sana po makonbinse kayo na mag-agriculture or mag-engage ng mga sa pagsasaka, lalo na sa pagmanukan, pagbababuyan, kambingan, magtanim ng mga gulay, mga mais, at iba pang mga high value crops para sa kinabukasan ng ating bayan na magkaroon tayo ng food security and food sufficiency dito sa atin. O ano kuya dyan, ano pang masasabi mo? Ang pagmamanok ay maganda talaga sa pagnenegosyo. Pero bago ka mag-umpisa sa pagnenegosyo, dapat meron kang target market. Sa target market, pipili ka kung gusto mo yung egg production, meat production, or yung gusto mo yung breeder production na gusto mo kalat din ng sarili mong manok sa ibang mga tao na para makatulong ka sa ibang tao na makastart na kanilang manukan. Sa pagpipili naman ng target market, pinaka-suggested talaga dyan is suriin mo muna sa inyong lugar kung ano yung medyo kulang. Pag kulang sa egg production, mas maganda yung gawin mo yung manukan mo is egg production. Maputol nga kata dyan. Maganda yung sabing egg production, lalo na kung native. Alam nyo guys, ang demand po ng native eggs ay malaki dahil minsan dahil sa COVID ngayon, kailangan ng mga kung nagkakasakit ka. Isa sa mga kung naalala ko kay mama noon, tinula mo. Pag nagkakasakit kami, kumukuha ng native egg yan. At yung native egg, akin, inalagay sa kuha ng orange. Yun, ibapatil yun, no? I-steer yan at yun ang ipinainom sa amin. At mag-boost ng immune system yun para sa atin. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Kaya tama po yan mga guys. Malaki po ang demand ng native egg chicken. Kaya bang ituloy mo yan kasama ba yan sa inyong plano? Sa ating plano, dito sa ating farm, hindi tayo nasa egg production kasi mas nakikita natin yung ating potential sa breeder production. Pero balik muna tayo sa egg production. Sa egg production, may tatlong klase yan. Meron tayong table egg na nabibili natin sa tindahan. Meron din tayong native egg, which is yung sa mga pre-raised chicken, yung mga native chicken. And meron din tayong organic egg. Ang pinakaiba ng native egg sa organic egg, yung native egg natin is pareho silang, pati yung organic egg, pareho silang kulay brown. Pero it doesn't mean na yung organic is, pag brown siya, organic na kaagad. Yung organic kasi, nasasabi natin organic yan kapag yung manok natin is purely organic yung kinakain, walang antibiotics, walang vaccination per gram. Kaya yun ang matatawag mo sa organic. And mas mahal yun i-compare mo sa native. So, ang maganda talaga sa pagmamanok is from egg up to culling stage, kikita ka talaga. Walang masasayang. Yun ang pinamaganda. So, yun ang sa egg production natin. At pinaka-suggested talaga dyan is yung layer type. Kasi ito yung type ng manok na sobrang daming umitlog. Kahit fish lang yung pinapakain mo, ito nang iitlog yan. Yun ang maganda sa layer type. Kasi pag layer type yung negosyo mo, pero yung manok mo is pre-range type, masyadong mahina yung production ng egg sa pre-range type kung i-compare mo sa layer type. Kaya kung sa egg production ka, suggested talaga yung layer type na manok. Ano ang pangalawang component ng negosyo maliban sa egg production? Ano naman yung iba? Ang sunod naman sa egg production is yung meat production. Kadalasan ito yung mga broiler type na mga manok natin. Ito yung nakikita natin sa mga mall, nabibili natin sa palengke, at kahit saan na mga lechon manok, yung mga sa mga daanan lang nakikita natin. Yan yung mga broiler type ng manok. Ito yung type ng manok na sobrang bilis lumaki. Kahit 1 month lang, nagkakilo na sila ng sobrang 1 kilo na or almost 2 kilo na sa mga panila. So, it will only take 3 months para ma-dispose agad sila sa market. So,
Yun ang maganda sa meat type production. Yun lang sa meat. Pwede din yung meat is yung pwede kang mag-meat ng free range type, which is mas healthy and mas mahal, pero mas mabilis yung production ng broiler type due to ang production ng paglaki niya at pag-dispose niya is napakabilis. Pero kung yung may mga customer din tayo na sobrang demand yung health na benefits ng hinahanap nila, so hinahanap talaga nila yung mga native chicken or free range chicken ng mga meat. So kahit mahal, binibili pa rin nila yan. So, ikaw yung nagka-interest sa native chicken lang. Hindi tayo sa broiler. Sa ating case, ang pinaparami talaga natin is yung free range type natin. Sa free range type, dalawang klase yan, yung native and yung heritage type. Which is yung heritage type, ito yung mga type na manok na international, galing to sa ibang bansa. Ang maganda sa heritage type, ito yung nasa case natin, madami tayong heritage type dito. Meron tayong Black Astronaut, meron tayong Sussex, meron tayong Rhode Island Red, and meron tayong Plymouth Barak na mga manok. Ang maganda dito sa mga heritage type, ito siya yung parang combined layer type and meat type, yung broiler type. Napakabilis umitlog, napakalaki ang mga itlog, umiitlog sila ng 200 to 300 per year. Yun ang maganda sa heritage type. And napakaganda rin sa meat purposes kasi napakalaki yung manok. So, ang pag-aalaga ng free range, ito yung sa case natin. Sa case natin is, nasa breeder type tayo. So, pag sinabi yung breeder type, ito yung type ng pagninegosyo na nag-aalaga ng manok, which is magdidispose ka ng manok, hindi siya true egg, hindi rin siya true meat, pero nagdidispose ka ng manok para may yung ibang mga tao is makapag-alaga rin ng sarili ng manok. Sa aming case, ang dinidispose namin is sisiw. Kasi sisiw ay pag-hatch ng sisiw niyan, pwede mo na siyang ialaga pag 10 days na siya. Nabubuhay na siya sa free range. Yun ang maganda sa breeder type. Yun yung sa case natin. Maganda yun guys, no? Kita mo, sa manukan marami siyang type na pwede mong ikuha ng gagawin business. So, ako nakapagtataka. Mas talo pa ako sa aking anak sa mga natutunan niya sa pag-browse sa YouTube, sa Google at nagtatanong sa mga expert. Kaya yun guys, no? Isa, part ng episode yan ang ginagawa ng ating anak, bakit manukan ang magandang negosyo. Kaya kami dito, native free range chicken with breeder type, para kami po ay makapag-extend din ng mga tulong o gusto ng iba na mag-alaga din. Kaya kami po ay nagbibinta ng sisiw, no? Marami na po kami mga ginahacks pa ngayon sa aming incubator. Kung kan yun, may batch yan. So, available yan, readily available yung mga sisiw na yan na pwede namin i-dispose para kami din makashare sa iba. Sa mga kasamahan natin, mga kababayan, mga kapitbahay, mga kasimanwa, mga kanayunan dyan, no? Magkaroon tayo ng magandang hanap buhay sa agriculture. Ulitin ko guys, napakaganda po ang pagsasaka, ang agriculture, ang agribusiness entrepreneur dito sa atin sa panahon ng pandemic. Kaya guys, sa sunod na episode, abangan natin anong ginagawa ng aking anak sa pag-manage, sa feeding management, health and care, at lahat-lahat ng gagawin dito sa loob ng aming maliit na farm na unti-unting umuusbong dahil sa magiting at magaling kong anak kasing galing ng tatay. Bye bye guys! Magandang umaga sa inyong lahat!